Ayan, magandang hapon po uli sa ating, sa bawat isa. Hello po, hello church. Ayan. Ayan, so, wag na po natin patagalin mga kapatid, no? Tayo po ay magsimula na magpuri sa Panginoon. Inaaniyaan po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Kahit na napakainit sa labas, pero dahil sa provision ng Panginoon, ay nabigyan tayo ng pagkakataon na magpuri ng naka-aircon. Kaya siguro sa mga oras na to, wala tayong maidadahilan sa Lord para tayo mag-hold back sa pagpupuri. Amen po ba? Ayan. So tayo po ay panandalian pumikit at manalangin sa Panginoon. Damahin ang kanyang presensya. Hingin ang kanyang pagpapala. Pasalamatan at purihin ang tunay na Diyos. Hallelujah. Panginoon Diyos, muli po Lord, kami ay lubos na nagpapasalamat. Salamat Panginoon sa buong araw Lord na sinamahan mo kami. Salamat Panginoon sa patuloy na lakas, Panginoon, na pagtagumpayan namin, Lord, yung aming mga gawain, Panginoon, aming mga responsibilities. Tunay, Lord, ang iyong kabutihan sa aming buhay. Ikaw ang patuloy, Lord, na nagbibigay sa amin ng lakas, ng sigla, Panginoon. Ang iyong pagpapala, Lord, ang iyong provisyon para sa aming pamilya ay patuloy mo, Lord, na binibigay. Tunay, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming buhay. Tunay ka, Lord, na karapat-dapat na purihin, karapat-dapat na sambahin, Panginoon. Kaya, Lord, sa mga oras na to, Panginoon, kami ay lumalapit pong muli, Lord. Humihingi ng kapatawaran, kalinisan, Panginoon, ng aming mga puso. Hayaan mo, Lord, na kami ay makalapit sa iyo, makapagpuri, Lord God. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, ng aming buhay. Ikaw ang tunay na karapat-dapat, Panginoon. Lord, sa mga oras na to, Panginoon, hayaan mo, Lord, na kami ay umawit. Pasalamatan ka sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming mga trabaho, Lord God. Salamat, Lord, sa ginawa mo, pagtubos sa aming mga kasalanan. Kaya, Lord, sa oras na ito, hayaan mo kami, Panginoon, na itaas ang aming mga tinig. Dakilain ka, Panginoon, at sambay. Hallelujah. Oh, hallelujah. Was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and
I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? And now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Be exalted now in the heaven as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all. Worthy is your name, Jesus. Yes, Lord. You deserve our praise, Panginoon. Worthy is your name, Lord God. Worthy is your name, Jesus. Worthy is your name. One more time. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, Lord. Tunay kang karapat dapat, Panginoon, na purihin. Yes, Lord. Savior, I come, quiet my soul.
Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I count it all as loss. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. Human, the Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I count it all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. To your heart. Thank you, Jesus. To your heart. To your heart. Lead me to your heart. Lead me to your heart. Once again, mga kapatid. To your heart. To your heart. Lead me to your heart. 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 Lead me
Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me. Death could not hold you, the battle before you. Of sin and grave, the heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Once again, you have no rival. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. Once again, you have no rival. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all name. What a powerful name it is. Yes, Lord. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing comes. What a powerful name it is. The name of Jesus. Once again, what a powerful name it is. Name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the cross. Salamat, Panginoon, sa pagtubos sa aming mga kasalanan. Kami ay malayang nakakapaglingkod sa iyo, malayang nakakapagpuri, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay na binigay mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, at patuloy kami, Panginoon,
na itinataas ang inyong pangalan. There's really powerful in your name, Lord God. Salamat, Lord. Kaya kami naririto, Lord, dahil sa iyong grasya, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, na kami makapagpuri sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Kaya, Lord, wala kaming ibang pupurihin, kundi ikaw lamang. It's all about you. It's all about you, Lord God. Kami ay patuloy lamang, Panginoon, na magpupuri. Patuloy ka naming itataas. Patuloy ka naming iahayag. Kaya, Lord, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen at Amen. Hallelujah. Hallelujah. Grabe, ang dami natin. Kaya patuloy tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Habang tayo ay nagpupuri, pamaya natin ang ating mga katabi. Baka hindi pa natin sila makakakilala. Amen. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. One more time. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. 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 Amen. It's all about you, Lord. It's all about you. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise Him in His sanctuary. Praise Him in the mighty heaven. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. All the earth praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath praise the Lord for. Let
that has praise the Lord. Once again. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything in my soul praise the Lord. Praise Him in His sanctuary. Praise Him in the mighty heaven. Praise Him. All the earth praise Him. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west, and the north to the south, let everything that has breath, let everything in my soul praise the Lord. Come on. Let everything that has breath praise the Lord. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Praise. Magandang gabi po mga wow! Ang dami natin. Pwede po ba nating lingunin ang ating mga nasa likuran at nasa katabi? Say hello! Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Isang malakas na palakpak po sa ating Diyos. Hallelujah! Praise God! Sa gabing ito, Panginoon, sa gabing ito mga kapatid, ako ay natutuwa dahil meron po tayong mga i-acknowledge ngayong gabi na makakasama po natin. Unahin po, nasa loob pala. Si Pastor Gus Nacor, Pastor Rabon Nacor, si Sister Kate and Sister Joy, and our very own Pastor Nathaniel Nacor. Ayan. So, lahat po ay pinagpala ng Panginoon, taas ang kamay. Merong hindi pinagpala, sige po, mamaya pagpapalain na kayo ni Lord sa ating mapapakinggan. Sa gabing ito, nais ko pong tumawag ng maraming magpapasalamat sa Panginoon since na nagkaroon po tayo ng maraming recognition and graduation and anything and everything and birthday. Okay? So ngayong gabi, tawagin po natin Sister Ellie Bonus. Salamat ako sa Lord kasi dahil po yung sa operation ko po at yung mga gamot ko po, even though I'm under medication po, kasama ako sa mga awardees and I'm grateful sa guidance and protection ni Lord. Amen. Praise God. Anong award mo, Ellie? Anong award niyan? Most. Okay. So, tawagin din po natin si Kuya Ivan Ardeta. Yun po, nagulat po ako. Yun nga po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon po dahil po sa yung ginabayan niyo po ako ng buong
school year ko po, like, na parang thankful din po sa Diyos dahil po yung parang nilagay niya po ako sa tamang circle po kasi parang ngayon na po ako talaga sinipag dahil po sa mga tropa ko rin po kasi po minsan po ay kunyari po nasa lang po kami, nasa school po kami, walang ginagawa. Tapos may kita ko po sila nagawa yung iba kong tropa, yun nga po, parang nakakahiya na rin naman po pag hindi ka sumabay po. Yung mapapagawa ka rin po, yun po. Kaya yun rin po isa pong dahilan kung bakit po nakapasok po sa honor po dahil po parang sinipag na rin po ako dahil po dun sa tropa ko po. Tapos salamat din po talaga po sa Panginoon po doon, sa knowledge po and wisdom po. Praise God. Ay, maganda pala yung no? Maganda pala doon sa tamang circle tayo napupunta, no? Kasi pag tama yung nakaka-influence sa atin, maganda yung napupuntahan natin. And our birthday celebrant, Ate Win Shalana. Ayun po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayun, nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa, nagdaang school year nga po and nag-recognition na po kami kahapon. And nagpapasalamat sa Panginoon kasi, with honors po, nag-recognition, umakit ng stage na with honors and nagpapasalamat sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng wisdom and knowledge all throughout the school year. And though talagang medyo disappointed sa resulta nung school year kasi sanay po kasi talaga akong umakit ng stage na maraming medal. Kumbaga, it's either with the high honors or marami pong medal. And talagang nung senior high, talagang na-humble down po ako na hindi, alam niyo po yun, parang hindi talaga pwedeng, hindi po talaga, everything is permissible but not everything is beneficial po talaga na, kasi since this school year nga po is hindi na po ako sumali sa mga extracurricular and nag-try po ako mag-focus sa studies ko pero at the end talagang hindi pa rin pinalad na maka-with high honors pero nagpapasalamat pa rin sa Panginoon kasi nga ginabayan niya ako all throughout this school year. And I'll take this as motivation po talaga na sa grade 12 na talagang makagraduate na ng with high honors. And nagpapasalamat din po sa celebration ng birthday ko kasi naging maayos naman po siya and naging masaya po since though sobrang simple lang po niya kasi nag-practice po kami ng recognition ng umaga pero nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi talagang na-enjoy ko yung birthday ko from morning to night kasi nung umaga po talagang hindi po ako tinigilan ng mga classmate ko po. And alam po ni Ivan Ruel yan na talagang binati po nila ako ng talagang sobra-sobra na to the point na nakakahiya po kasi binati po ako ng principal namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi though alam niyo po yun, sobrang liit lang. Sobrang simple lang ng celebration. Pero talagang na-enjoy ko po siya. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy po na blessings na binibigay niya po sa akin. Amen. Praise God. Happy birthday. And sunod-sunod din na po natin to, si Ate Alex Bonus. Napapasalamat po ako sa Lord dahil sa recognition po noong March po. Kasi po, this school year dapat di ako mag-celebrate ng recognition kasi around second quarter, bagsak po ako. And napapanik po ako kasi card day, nakita ko po yung isang subject ko po, 81. And yung rules po sa school ko po na kung 85 below, di po sasama sa recognition. So, panic po ako talaga habang nasa Bible study po, yung nanay ko po, parang nagsusulat po ako ng letter sa teacher ko kung pwede po maghabol ng isang missing assignment. Nasa-stress po ako talaga and yun sa grace ni Lord, sama na po ako sa recognition and with bronze po, higher. Honors po. Thank you po. Wow, praise God. Naiihabol pala. Pwede pala yun? Nag-i-edit sila? Okay. So, and Ate Ella Villagracia.
Ayun, good evening po. Hindi ko na po i-expect na tatawagin pa ako kasi ang tagal na po nung recognition ko. Pero, ayun, nagpapasalamat po sa Lord na, ayun, last week, nag-recognition na rin po. And ayun, though, medyo rin, parang, nag-expect kasi ako ng mas higher pa doon. Pero, ayun, still, kinabahan ako ate, ano ba yun? Pero ayun, still thankful sa Lord dahil kahit na yung tingin ko na lang dun sa with honor is parang bare minimum na lang. Still, grasya pa rin ng Panginoon na makasama pa rin dun sa mga honorable students. Yun lang po. Praise God. Congratulations po and magpapasalubong po ng masigabong palakpakan sa susunod na araw. Last but not the least, our birthday celebrant this coming April 4, no other than my ninang, Pastora Saibel Bonus. Ilang araw na lang po at magse-70 na. Kitang-kita naman po sa buhok. Hindi na po may pagkakaila. Yun po ang isang bagay na pinagpapasalamat ko sa Lord na hindi po pala sa edad na nasusukat yung paglilingkod sa Panginoon. Habang may buhay, sabi nga po, ibigay na po natin sa Lord. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa patuloy na pagkilos niya po. Ako po wala po akong lagi maipagpasalamat, kundi yung ginagawa po ng Panginoon sa Nasugbu. Grabe po talaga yung pagkilos ng Panginoon. Actually po sabi ko, Lord, bahala ka na. Nasimulan to, ikaw rin po ang tatapos. And then that time po, wala na po talaga kami pangbili ng mga materyales, pang sweldo. Sabi ko, sa mga nagagawa, pwede po bang na lang, sa susunod na taon na bayad. Parang ganun, binibirok. Pero alam niyo mga kapatid, doon po dumarating ang time na pag ikaw ay sa Lord dumaing, mayroong dumarating talaga. May nagbigay po sa amin, praise be to God, ng 50,000 cash. Mayroon pong tumawag sa akin, nagtanong po, ano yung account number mo? Praise the Lord. Sabi ko, praise God. Meron na kaming At natutuwa po ako sa Panginoon dahil after po June 23 po, ay bibisitahin po kami ng mga sponsors, mga Korean sponsors. At natutuwa po ako, alam niyo po ba ang mga nag-i-sponsor po pala from Korea, kung isipin po natin, mahihirap na tao dito. Sila po ay magsasaka na nagbibigay po at talagang sila po ay nagtutulong-tulong dahil ang gusto nila, nakita po pala nila dito raw, na yung gaano kapursigido yung mga Pilipino na mag-share ng gospel. Doon po ay napakarami po talagang source of income para makasupport, kaya naghanap po sila rito. Actually po, nagpapahanap pa po sila sa akin ng 2 churches na para matulungan. Pero ang isang bagay pong pinagpapasalamat ko, doon po sa pagsisimulang iyon, nakita ko po yung pagtutulungan ng bawat isa. May nagbigay po ng 50 sako na semento. Kaya po, yung bubong na lang po. Sino po ba meron? Praise God. Pambubong na lang po ang aming pangkailangan. Kaya I'm really so amazed sa ginagawa po ng Panginoon na misa hinagap po ng aking isipan, hindi ko akalain na magkakaroon na po talaga. So, inanyahan ko po kayo, doon po, bisitahin niyo po ang Nasugbu. Glory to God. Amen. Happy birthday po. Ayan. Praise God. Sa Mindanao po kasi magse-celebrate si Pastora Saibel. So, tatabihan ko na siya sa eroplano para siguradong maganda-ganda yung aking makakain doon. Ayun din mga kapatid, so nung pong nakaraang week, hindi pala, nung nakaraang araw ako po'y malungkot na malungkot, pero hindi naman masyadong halata. Kasi nawalan nga po ng trabaho yung tatay niya, so sa Dubai, so ang lungkot ko po kasi alam ko na malaking bagay yung pinapadala niya po sa amin paminsan-minsan. And iniisip ko na lang,
sa tatay na lang kaya ako manghiram. Pero alam niyo mga kapatid, sa pagtitiwala natin sa Panginoon sa mga bagay na hindi natin kontrol, kahapon sabi niya, Neng, nagpadala na ako. Natuwa naman ako. Kahit hindi po ganun kalaki, kasi syempre, di ba po, hindi naman po ako katulad ng nasa abroad na may nasa abroad na malaki magpasahod. Pero masarap po pala sa pakiramdam na kahit po ganun yung sitwasyon nila doon sa Dubai, is hindi po siya pinababayaan ng Panginoon. And alam ko na sa paghahanap niya po ng bagong work, ay meron po talagang gagawin ang Diyos. Kaya kami po ng anak ko is lagi nagpipray na samahan po siya doon habang nagbabagsakan yung mga bomba kung saan-saan lugar naririnig nila. Pero ganun po talaga eh. So, yun lang. And sa oras na ito, tayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Tawagin po natin sa ating exhortation si Ate Menchi Halandoni. po sa bawat isa. Yan, mapagpalang gabi rin. Ayun, so ako po muna ay magpapasalamat sa Panginoon sa kabutihan niya at talagang tunay na ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng mga resources, no? Lahat ng mga kinakailangan natin. At syempre, natutuwa ako sa Lord kasi kahit may mga hindi ganun ka mga problema, pero lagi siyang tumutugon sa lahat ng panalangin. So yun po, tayo po ay dadako sa atin pong pagbibigay. Sabi nga po sa Pilipos chapter 4 verse 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. And my God will meet all your needs according to His richest glory in Christ Jesus. Yan, ang ating po Diyos ay puno ng promises, right? Amen po ba? Yun, kasama na po dito yung pagpuprovide ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. So, totoo po na patunay po kami mag-asawa na talagang ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay gumagalaw sa buhay po namin. And I declare talaga na kasi this coming May, talaga pong nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi matatapos na po si Sam, yung kulay pula. So, really thankful po sa Lord kasi talagang sinamahan kami ng Diyos, no? Talagang tunay na ang provision ng Lord ay naroroon. So, ang lahat nga po ng papuri ay sa Kanya. So, tayo po mga kapatid ay magbigay sa ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Give them all to Jesus. Shattered dreams, one glad heart, and broken toys. Why did you give them all? Give them all. Give them all. Give them all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow into joy. Let's extend our hands sa ating pong mga kaloob. Father God in heaven, thank you so much, Panginoon, sa gabing ito at sa pribilehiyo, Panginoon, na kami ay naririto upang magpuri, magpasalamat sa iyo at magbigay, Panginoon, ng aming mga kaloob. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng aming mga pangailangan. Higit sa lahat, alam namin ang pagbibigay na ito, Panginoon, ay pupuniin mo at ibabalik sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Salamat po sa provision. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang patuloy na Diyos na kumikilos sa buhay po namin. Pagpalain niyo po ang mga salaping ito at magamit para po sa ikalalago ng inyong iglesia, Panginoon. Salamat po, purihin ka, dakilain ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ayan. Excited na po ba tayo mga kapatid? So, first time nyo po maririnig kasi yung iba hindi naman po ito personal na kilala. Pero ipapakilala ko po siya sa inyo. Dito po siya nagbinata. Tama ba? Dito po siya nagbinata and nakasama namin ng matagal. Doon sa, nung yan pa po ang kubo, nandun pa po ang ating church. Ito po ay pavilion pa lang as pawid. And talagang dito po siya dito po siya na practice mag-song lead, mag-moderate, maging area leader, maging worship coordinator, youth coordinator. So, alam ko po na napakabuti ng Panginoon sa buhay niya kasi yung kanyang
naging buhay ngayon ay pinagpapala patuloy ng Panginoon. Tawagin po natin ang atin pong pastor ng Rumbang, Eljor Rumbang sa Mindoro, Pastor Nathaniel Nacor. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayun. So, nasabi na ho ni Ate Au lahat yung aking pagkakakilanlan. Kaya nga po, sa tuwing nakakabalik po rito, parang ano rin po, parang yun din. Lalo pag nakikita ko yung mga same old faces ba na kasama ko rin po sa ministry. At papasalamat din po kami kay Lord kasi kakarating-rating lang po namin galing sa biyahe from Mindoro. Umalis po kami ng 4 a.m. kanina sa San Jose. Tapos dumating ako kami rito mga 5 p.m. Medyo, yun nga yung sinabi ko rin nung nakaraan nung nag-share ako, medyo namamangyan na talaga kami sa mga kalsada. Ayun nga ho, so pagpasensyahan nyo na yung anak ko, ganyan po talaga yan. Pag nagpe-preach po ako, nagpe-preach din yan. Kaya dinadala po lagi sa children. Okay. So, with no further ado po, ako po muli nagpapasalamat dahil nabigyan po na opportunity na makapag-share ng message ng Lord. Bear with me, medyo paus po ng konti kasi sa totoo lang, gusto ko biruin si Ate Au kanina. Ate Au, parang wawalan yata ako ng boses. Baka hulag natin, kaya hindi ko biniro. Honestly, medyo masama po yung pakiramdam ko kanina. Pero praise God, nung nag-start po yung praise and worship, talagang kumikilo si Lord. Inaalis niya yung pangangati ng boses ko. Kanina talaga hindi ako makasalita, honestly. Ubo po ako ng ubo talaga kanina. Kaya inom din po ako ng tubig. Pero habang nagpe-praise and worship kanina, parang lumuluwag yung paghinga ko. Sabi ko, Lord, sige, tuloy natin. Tinitingnan ko, sino po ba? Si Pastor Archie, nandito ha. Baka pwede magpahagap last minute. Pero still, God is so good na nakatayo po ako sa inyong harapan. But before I start, pwede po ba tayong tumayo panandali na tayo po yung manalangin? Let us pray. Heavenly Father, right now we are asking, Lord, for your grace and mercy sa amin pong mga buhay. Inaanyayahan kita, O Banal na Espiritu, na kumilos sa amin pong kalagitnaan. Puspusin niyo po kami ng inyong presensya. Bigyan niyo kami ng karunungan at kaalaman na nagmumula sa inyo upang lubusan po naming maunawaan ang nais niyo pong iparating sa gabing ito. Gamitin niyo lamang ako as your instrument, O God, to share your message, to share your word, O Lord. Kayo ang siyang maitaas, Lord. Wala pong iba kundi kayo lamang, Panginoon. At nawa, mabless po ang bawat isa sa pamamagitan po ng inyong mensahe. Ito po ang aming kailingan sa matamis sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. Honestly, nung shinare po sa akin ni Ate Au, no need for masyadong formality ho. Pwedeng nyo akong tawagin ko yan Nanjo or Nanjo lang. Lalo po doon sa mga natin ko na nakakasama. Huwag na po masyadong formal. Nung sinare po niya sa akin noong Monday yung topic, last month, if hindi ako nagkakamali, ang topic nyo is everything is permissible, but not everything is beneficial. Sabi ko, medyo solid food yun ah. Tapos ngayon, about obedience. Sabi ko, mas karne po ito. So, actually, ang message about obedience talaga ay napakahirap ituro, lalo po sa mga bagong Kristiyano. Sino po dito yung talagang, yung first time po na nakadalo, meron po ba? Sino po rito yung bago pa? Mga na-invite ng mga nakaraang buwan? So, I assume na lahat po dito ay talagang totoong mananampalataya. Amen po ba? So, lahat po ng mga believer ng Diyos, pumalakpak po sa Panginoon. And ang topic po natin tonight ay matatagpuan po sa aklat ng Samuel, chapter 15, verse 22. Nagana po ba yung clicker or kayo na lang po? Anyway, sabi ko kasi kay Ate Au, okay na ba yung 1 oras kalahati? Sabi niya, mahaba yun. Ay, kala ko maigsi pa yun. Usually, pag nagiging pastor na ho,
talaga hong di mapigilan minsan. Kaya sabi ko, kaya Teo, i-time mo lang ako. Sabi niya, dapat 7:30, tapos ka na. Ganun ba? Parang introduction ko pa lang yun. Biro lang po. Pero I will try my best na ipaliwanag sa inyo yung message ng Lord patungkol dito sa passage na ito. So if you have your Bible with you, ang topic po pala natin is God values obedience over sacrifice. Yan. So, mas pinahalagahan, kung di po ako nagkakamali sa aking pag-translate sa Tagalog, ng Diyos ang pagsunod kesa po sa mga sakripisyo natin. So, 1 Samuel chapter 15, verse 22, ito po ang sinasabi. But Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offering and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams." So balik lang po tayo. So from the word obedience, yan po ay isang napakabigat na salita. Kasi at alam naman po natin na ang unang kasalanan ng tao, amen po ba? Sino po nakakaalam? Ay disobedience. Yan po yung unang kasalanan na naitala sa aklat ng Panginoon, sa salita ng Diyos, sa Biblia, na nakasulat po sa aklat ng Genesis. No? Na yung pagsunod is napakalaking issue sa marami pong Kristiyano. And actually, even sa atin po dito, na mga matagal ng Kristiyano, nag-i-struggle po pagdating sa obedience. Amen po ba? Wow, mukhang lahat po dito ay obedient. So, sino po dito yung nag-i-struggle pa sa pagsunod sa Panginoon? Sino po yung hindi na? Sino po yung wala lang? So, tingnan nyo po. Nung sa Garden of Eden, sisimulan ko lang po doon, napakaganda ng design ng Lord sa buhay ng tao. Why? He provided everything for mankind. Lahat, pagkain, lahat ng kanilang pangangailangan, mga prutas, ginawa silang taga-pamahala sa buong sanlibutan. At lahat pwede nilang kainin doon sa halamanan ng Eden. So imagine niyo sa dinami-rami. Isa lang ang pinagbawal ng Diyos. Why? They are so innocent na hindi ho nila alam ang kasalanan. Sa totoo lang, hubad nga sila eh. Pero wala silang mali siya sa isa't isa. Para sila mga bata, they are so innocent. Ngayon, isa lang ang pinagbawal ng Diyos. Huwag mong kakainin yung bunga na yan, yung apple ba? Ay, hindi, yung apple yon. Na nagbibigay ng karunungan at kaalaman sa mabuti at masama. Yun lang. Imagine, sa dinami-rami, isa lang po ang i-disobey ng tao. At surprisingly, nakakagulat, na sa dinami-rami ng pinayagan ng Diyos, yung bawal pa yung kanilang nagawa. Kinain pa rin nila. Kaya pumasok ang kasalanan, nagkaroon sila ng kaalaman between good and bad, naging kagaya sila ng Diyos, at dahil doon, yung magandang design ng Lord sa tao, nawala. Ganun katigas ang ulo ng tao. Kaya nga, yung nakaraang Bible forum natin, sino po yung nakapakinig about doon sa depravity ng tao? Imagine, ganun talaga tayo ka-helpless. No? And honestly, kahit bata, sino po dito nagturo sa kanyang anak maging pasaway? Sino po dito yung, oy anak, sawayin mo ako ha? Sawayin mo ako. Sige, tumakbo ka lang na tumakbo. Magmura ka anak. Sino po yung mga nagturo sa kanilang anak na magpasaway ng bata pa? Pero magugulat po tayo, kagaya po ng anak ko kanina, di ba? Habol-habol yung nanay niya. Wala naman nagturo doon na maging pasaway. At sabihin mo sa anak mo, lapit dito, tatakbuhan ka. No? Huwag maingay, sisigaw pa yan. Nakita po natin kung ano yung character ng ating pagkatao. We are so, kumbaga sa sinful in nature.
And, kumbaga, bata pa lang tayo, wala naman nagtuturo sa atin na sumuway. Pero sa totoo lang, yung paggawa ng masama ay hindi kailangang ituro. Pero yung paggawa ng mabuting o tamang asal, yun yung kailangang ituro. Pansinin po natin. No, yung mga bata. Wala naman nagturong mag-away dyan. Pero nag-aaway sila sa isang simpleng bagay. Walang nagturong magdamot. Pero pag sabi mo, pahingi ako, ayaw ko nga. Kailangan mo silang turuan ng mabuting asal. That's why, dito po sa passage na ibinigay po sa akin ngayong gabi, no? About po sa buhay ni King Saul. So nalalaman niyo po kung sino si King Saul. Siya po ay yung king na inappoint because of the permissive will of the Israelite during that time kasi gusto ho nilang magkaroon ng hari. So si Prophet Samuel, inappoint siya as king. Okay? At kung titignan po natin, marami pong event sa Bible na si Saul ay nag-disobey sa Diyos. At isa po itong chapter 15 sa isang pinakamalaking disobedience sa ginawa niya sa Diyos. So, ang unang puntos po natin ngayong gabi, at di ko na po pahahabain, ay paano po ba natin, o ano po ba yung matututunan natin sa buhay ni Saul bilang isang Kristiyano? No? Napaka-importante na yung mga character sa Bible, inaaral po natin, ano ba yung nangyari dito sa kanila? Bakit nagkaganto si King Saul? Bakit siya pinalitan ni King David? Bakit nawala yung anointing? Bakit nawala yung blessing? So dito po yung nagsimula. Sa aklat ng chapter 15, specifically yung verse po ninyo sa verse 22, na kung saan pinapangaralan na siya ni Prophet Samuel. So sa madaling panalita, sinasabi ni Prophet Samuel kay Saul, mas mainam ba yung pag-aalay mo ng sakripisyo sa Diyos kaysa pagsunod sa Kanya? O mas mainam ba yung mga taba o mga matatabang parte ng ram kaysa sa pakikinig mo sa Kanya? So ano ho ba yung nangyari? So the story of King Saul during that time, hindi ko na babasahin yung buong chapter. Allow me to narrate yung narrative po ng story. Si Saul, simple lang, inutusan po siya ng Diyos na lipulin lahat ng mga Amalekite. Patayin kahit bata, matanda, kahit mga hayop. Simple instruction. Kasi bakit? Itong mga Amalekite na ito ay nagkaroon din ng time na sila ay pinahirapan ito. So sabi ni God, sige, ibibigay ko sa inyo yung mga taga-Amalekite. Ubusin nyo sila. Wala kayong ititira. Pero, to make the long story short, ang ginawa ni Saul, tinira niya yung hari, which is Agag, at tinira niya rin yung mga matatabang tupa at baka, para daw po? Para gawing offering kay God. So, nung nalaman nyo ng Prophet Samuel at sinabi ng Diyos, I reject Saul. Imagine, dahil sa kanyang disobedience, ni-reject niya si Saul na maging king. Alam niyo si Samuel, dahil siya yung nag-appoint, siya yung nag-anoint kay King Saul, talagang nag-grieve yung heart niya. Pero wala siyang ibang magagawa kundi sabihin yung message kay Saul. Sabi ni Samuel sa kanya, ano yung naririnig kong mga umuhuling tupa? Diyan. Yan ay iniwan ko para pang-offer ko kay God na Diyos mo. Ganun pa yung pagka-address niya kay Prophet Samuel. Ibig sabihin, hindi niya talaga personally nakilala ang Diyos. Honestly, noong time na yon, sa prophet talaga kinakausap ng Diyos ang tao. Sa kanya nagmumula. So, ano nangyari? Because of that, ni-reject ni God si Saul as king. Ganun kalala ang disobedience nung time na yon. Kasi why? Titignan po natin, nung time ng Old Testament, audible voice, naririnig ng prophet, yung instruction ng God. It's very clear, it's very detailed, na talagang kailangan mo talaga siyang sundin ng very diligent. Ganong katindi. At
Imagine niyo po, ako sa totoo lang, ang panalangin ko kay Lord, na sana marinig ko siya audible. Yung audible voice niya talaga, naririnig ko. Sino po yung may ganong desire? Imagine mo, kung kunyari lalabas ka, tapos sabi ng Lord, kumanan ka. Pag pumunta ka sa kaliwa, masasagasaan ka dyan. Ay, sige Lord. Di ba napakaganda ng benefit pag ganun yung naririnig mo? Wag mong gawin yan. Wag kang pupunta dyan. Ang daming benefit kung mismong si God mismo yung naririnig mo na nag-i-instruct sa'yo. Amen po ba? At sigurado natin, pag may ganun tayong klase ng gift, ang hirap sa ating mag-fail. Imagine mo, si God ang nagli-lead sa'yo. That's why we always pray, di ba? Lord, as your Spirit leads. Kasi bakit? Our desire is to do the will of God. But sa sitwasyon ni Saul, very detailed na inilarawan ni Prophet Samuel yung utos ng Diyos. At ang first point po natin, para makasunod tayo sa Diyos, una, you should know His commandments. Mga kapatid, napakahirap pong sumunod sa Diyos kung hindi mo alam ang kanyang pinag-uutos. Amen po ba? Ang hirap po nun. That's why we should know kung ano po yung kanyang commandments, ano po yung nais niya, ano po ba yung kalooban niya. Kay Saul, it's very clear, yung instruction po ni Prophet Samuel sa kanya, sa verse 3, sabi niya diyan, now, go, attack the Amalekites, and totally destroy. Diba? Ang linaw po, all that belongs to them. Do not spare them. Put to death men, women, children, and infants. At medyo mabigat na po. Cattle and sheep, camels and donkey. Lahat, wala kang i-spare. That is the very instruction of the prophet. Yun po yung binigay na instruction kay Prophet Samuel. Imagine, 1,000, patay lahat, tapos offer. That's why, alam na alam ng Diyos yung very motive ni Saul, bakit na ginawa yon? And that is because of this disobedient heart na meron po siya. Alam niyo po mga kapatid, sa atin po bilang mga mananampalataya, napaka-importante po na dapat nating maunawaan kung ano yung kautusan o kalooban ng Diyos. And that is by reading your Bible. Mga kapatid, wala na pong propetang bubulong sa atin ngayon. Kunyari, sasabihin, J.E., igalang mo ang iyong ama't ina. Ako ang propeta, Archie, nagsasabi sa iyo. Wala na akong ganun. Saan mo mababasa yon, Brother J.E.? Nako, sa Ephesians. Diba? Malinaw. Honor your father and your mother. Yan yung tanging pangako na may kalakip, ay tanging utusan na may kalakip na pangako. Mababasa natin ito sa Bible. But many Christians, many believers, hindi po nagre-read ng Bible. Kaya pag tinanong, Lord, ano bang kalooban mo? Di ba kahit sa pagpili ng mapapangasawa, yung common na paniniwala dati, siya na ba? Siya na ba? Di ba? Nare-recall nyo yun? Dito ko natutunan sa tansa yon. Kasi may youth tayo before, may asawa na rin siya, kaya na pangalan niya si Sen. Siya na ba ang biro namin sa kanya. Kasi bakit? Kahit sa pagpili ng partner, actually it is written in the Bible anong klase ng partner ang mga dapat mong kuhanin. It's very detailed sa Proverbs chapter 31. Dilalarawan anong klase ng babae dapat yung responsible na babae. Ang dami yung instruction. Ang problem, hindi natin alam yung command ng Lord. That's why we always fail to obey the will of our God. Lagi tayong nag-fail. Lagi tayong nagdi-disobey. Kasi bakit? Unang-una, hindi natin alam ano ba yung susundin ho natin. Parang yung issue, magta-tithes pa ba tayo? No? Pero dito, wala yung issue niyan. Amen po ba?
Praise God. Alam niyo po, sa mga ibang churches, it's a big issue nowadays. Kasi bakit? Lumalabas yung mga kautusan. Oh, wala na yan sa new covenant. Ang pagtatites, ang pagiging mag-adhere ka ng 10% ng iyong income. Wala na yan sa new covenant. So lumalabas yung mga ganong preaching. Talaga ba? Pero kung titignan natin, pag nabasa natin yung New Testament, specifically sa chapter 8 ng 1 Corinthians, talagang napakalinaw sasabihin doon, kahit wala na sila, magbibigay pa rin sila. Kahit wala sila, kahit yung 10%. Bakit? It is about generosity. So, ibig sabihin, pag hindi natin alam ang salita ng Diyos, kaya pala minsan, nandun sa isang tabi, pag giving na, hindi man lang makakuha ng envelope. Kasi nga narinig nga yung ganon, na-deceive. Nagkaroon ngayon siya ng disobedient heart. Kasi bakit? Akala niya yun yung tama because hindi siya nagbabasa ng Bible. Anong sabi ng Bible? Marami ang sa palagay ng tao siya ay tama, pero ang kahinat nano'y kapahamakan. Pag hindi tayo nagbasa ng Biblia. That's why we encourage, di ba, mga believer na magbasa ng Bible to know His commandment. Honestly, alam niyo po sa Mindoro, specifically doon po sa church planting namin ngayon sa Concepcion, sa Kalintaan, meron po doon umiiral na idolatry. Alam niyo po, kahit nung papunta kami rito, nakikita namin, kahit dyan sa tapat po natin, talaga hong tumatayo. Sabi tuloy ng isang pastor na naghatid sa amin dito sa van, sabi, Pastor, laki ng kapitbahay niyo rito ah. Sabi ko, oo, dati pa yan. Bata pa ako, nandiyan na yan sila. You know, bakit hindi nila mapakinggan yung salita ng Diyos, Exodus chapter 20, na huwag kang gagawa ng anumang imahe. That is a command coming from the Lord, our God, na ibinibigay sa atin. Bakit? Because ang Diyos natin ay mapanibuguin, napakalinaw. Bakit tayo luluhod sa mga Diyos-Diyosan? Ngayon, kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, gagawa tayo ng justification for those disobedience na gagawin natin. Magja-justify lang tayo each and every time na gagawa tayo ng bagay na alam nating ayaw ng Diyos. Amen po ba? That's why we really need to listen to the Word of God. Okay? Amen. Maiksi lang to, Ate Au. Okay lang po to. Number 2 na tayo. Ayan. Listen to your spiritual leaders and advisors. Okay. So, number 1, yung authority ng Word of God. No? But honestly, this is one thing that I have realized nung ako po ay naging pastor. Yung sinare po ni Ate Au, glory to God po, talagang grasya lang po ng Panginoon na nagagamit ako ng Diyos. Dati as Bible study moderator, naalala ko nga parang walang araw na wala kaming Bible study noon. Ang wala lang pala ay linggo, kasi meron hong gawain sa hapon sa church planting, sa outreach. Araw-araw, na-train po talaga dito sa mga bagay-bagay. Dito nga, sa totoo lang, marami po sa inyo ang kulolobe ng Diyos. Talagang pwede maging future pastors. Grabe yung training po ninyo dito. But you know, one thing for sure, nung ako ay naging pastor, isang bagay na na-realize ko, kahit gaano tayo kaaktibo sa gawain, meron pa ring umbrella of authority na nakapasakop sa atin. And that is our spiritual leaders and our advisors or our pastors or elders of the church. You know, kadamihan naman ng nagkakaroon ng disobedient heart ay yung tinutubuan ng pride sa puso. Amen. Pag tinubuan na tayo niyan, hindi ho yung pride na bumubula. Sabon po yun. Hindi rin po yung fried chicken. Ito po yung pride na character na sa totoo lang, ito yung pinakaunang kasalanan sa Bible. At yun po yung tinataglay ni Lucifer, pride.
Pag tinubuhan ka ng pride, sigurado, mawawala ka na doon sa umbrella of protection ng authority na nakapayong sa'yo kasi gusto mo na mas magaling ka na. At ayaw mo nang makinig sa iyong mga leaders. Pansinin niyo po si Saul. Napakalinaw ng sinabi ni Prophet Samuel sa kanya, ubusin daw. Wala kay titira. Pero dahil sa pride niya, anong ginawa niya? Iniwan niya yung king. Bakit? Kasi pag bihag mo yung king, ibig sabihin, ay malakas to. Iniwan niya rin yung mga gandang hayop, yung mga pangit, pinatay niya. Bakit? Resources yon during those time. Hindi siya sumunod dahil meron siyang pride sa kanyang heart. Ngayon, pag hindi tayo natutong sumunod sa ating spiritual leader, alam niyo po, nung ako ay naging pastor, doon ko lubusang naunawaan kung anong pakiramdam na magkamiyembro na matigas ang ulo. Kasi dati, bagamat ako yung moderator, bagamat ako ay na-assign as area leader or youth leader, talagang meron pa rin pastor at mga elders na talaga naka-umbrella yung kanilang authority sa akin. Now, because I'm the local church pastor, alam niyo yung katigasan ng ulo ko noon, naranasan ko ngayon sa mga miyembro ko. Sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Ako sa totoo lang ho, hindi ko napigilang tumawag kay Pastora Wen. Sabi ko, kasi pag kami lang yun, tawagan lang namin nun, tita. Tita, ano bang naramdaman mo sa akin noon? Nung pasaway ako ng mga panahon na yon, honestly, nag-inquire ako sa kanya. Sabi niya, yun, wala akong magagawa. Tigas ang ulo mo eh. Kasi, tita, alam niyo, pagpasok ng January, yung 5 kabataan kong manunugtog, lahat naka-DA ho. At sabi ko, ganun pala yung pakiramdam. Na ang DA po ay disciplinary action. Yan po ay binibigay sa mga nasa ministry. Naririnig, aside sa Word of God, sa spiritual advisor ko. And honestly, si Pastor Owen, matagal ko naman sinasabi po, siya po talaga yung aking spiritual mother. Kaya pag Mother's Day, lagi ko yung binabati, kahit wala yung anak. Kasi ako ang kanyang spiritual son. Pero hindi naman ako bigatin sana. Mabigat lang, pero hindi bigatin. So, lagi ko siyang binabati kasi why? I acknowledge her as my spiritual advisor. Kaya pag marami akong mga bagay na hindi maintindihan or even decision making, kinukonsulta ko siya. You know the problem of the church nowadays? Nagsosolo tayo. Alam niyo po yung nagsosolo? Meron tayong ginagawa, nakakalimutan nating i-inquire o magtanong man lang sa ating mga spiritual leaders. Tapos, ang masakit dyan, pag may nangyaring hindi maganda, saan tatakbo? Pastora, pa-counsel. Na broken-hearted ako. Pastora, ano ba gagawin ko? Pag-pray mo naman ako, pastor. Tama po. Marami tayong sometimes na desisyon na hindi naman natin ini-involve yung ating mga spiritual leaders. Pero pag deal sa problem, kasama sila. Di ba? Pero wala po yata dito yan. Doon lang po yata sa Mindoro marami. Praise God. Palakpakan naman natin si Lord. Alam niyo po, sa totoo lang, si Saul dyan, sa totoo lang, nakiusap pa yan siya kay Samuel na ibalik sa kanya. Pero wala, ni-reject talaga siya ng God. Sa ating mga Kristiyano, wag na po nating hintayin. Makinig po tayo sa ating mga spiritual leader. And lastly po, tapos na. Yan. Do not deceive yourself. Bakit? Partial obedience is still disobedient. Kaya po ang sabi diyan, submit to God completely. Tignan po natin yung verse 50 and 21. Verse 20 and 21. Sabi diyan ni Saul, but I did obey the Lord. Saul said, sinunod ko siya.
Prophet Samuel, well, sinunod ko naman yung kautusan ng Diyos. Ang sabi niya, but I went on the mission the Lord assigned me. I completely destroyed the Amalekites and brought back Agag, their king. The soldier took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. Kung titignan po natin, ang sinasabi ni Saul dyan, sinunod ko ang Diyos. Ang tanong, sinunod ba ho talaga niya? Oh, sige po. I-analyze po natin yung statement dyan ni Saul. Ang sabi niya, dinestroy niya yung Amalekites, pero may kasunod. And brought back Agag, their king. Sinundan niya pa. Yung mga soldier, kunyari pa, naghugas kamay pa, no? Took sheep and cattle from the plunder, the best of what was devoted to God, in order to sacrifice them to the Lord your God at Gilgal. So meron po tayo dyan makikitang conflict. So titingnan ulit natin yung instruction ng Diyos. Napakalinaw. Sabi po dito, now, go attack the Amalekites and totally destroy. Amen po ba? All that belongs to them. Do not spare them. Ano po yung naging conflict? Dito po sa sinasabi ni Saul sa kanya, sa verse 3, totally destroy them. Wala kang i-spare. Ang masakit pang instruction dyan kahit babae, kahit bata, ubusin talaga ho. Yun yung instruction. Ngayon, ginawa niya nga lahat yung, imagine pinatay niya na rin naman yung mga bata, yung mga infants, pero meron pa rin siyang iniwan. Yun nga yung hari. At yung mga hayop na magaganda. So kung titignan po natin, sumunod nga siya, there is also what you call partial obedience. Yung obedience na, sige na lang, at least sumunod. For example, attend tayo ng midweek service. O sige, umattend. Pumunta yung katawan, naiwan yung puso. Partial po yun. Alam niyo po yan? Di ba sa church may mga ganyan? Uma-attend lang sila dahil para lang ma-check sa attendance, naka-live po ba tayo? Talaga ba? Hello po. Uma-attend lang sila para makitang nandun sa live. Ang problem, yung isip at yung kanilang puso, naiwan sa bahay. That is a partial obedience. Amen po ba? Kasi bakit? Napakalinaw. Yung word ni Pastor Tony last time. Diba? Yung distraction. Masyado tayong distracted. Nasa church na. Cellphone pa rin ang hawak. Uma-attend nga tayo, pero distracted tayo. That is partial obedience. Amen po ba? So sa lahat po man nag-agree, palakpak naman po sa Panginoon. Amen. So si Saul, ganun po ang ginawa. Partial lang yung kanyang obedience. Sinunod nga niya, nalipunin yung buong lahi ng Amalekites, pero tinira niya yung hari at yung ibang hayop. That's why, nasabi po ni Prophet Samuel sa verse 22, kasunod po niyang verse 21, and Samuel said, has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Kaya po nasabi niya yun. And to listen than the fat of rams. So napakalinaw po yung ating teksto ngayong gabi na every time na meron po tayong gagawing desisyon, we really need to inquire the Word of God. We need to ask our spiritual leaders. And kung ano po yung instruction ng Diyos, gawin natin ito totally, wholeheartedly, huwag partial. No, parang ganito yan, J.A., magdilig ka ng halaman. Yung kalahati lang ang diniligan, yung kalahati hindi.
That is a partial obedience. And that is also considered as disobedience. No? Sa totoo lang, sa usapang obedience, dito po talaga ako sa tansa, na train yan. Kaya nga hindi ako masyadong natatakot na ituro kasi alam ko na ang mga taga-tansa ay obedient. Amen po ba? Amen. Pero kung sa ibang simbahan ako inibitahan, ate Au, tapos ngayon lang ako si Malta, sabihin ko, bakit? Alam niyo po, ito ang katotohanan. Yung pagsunod, napakahirap po yan. Ang buhay po Kristiyano, at dito po tayo magtatapos ngayong gabi, ang buhay ng isang Kristiyano ay mahirap. Tama po ba? Pero sa akin, iba po. Ang buhay ng isang Kristiyano hindi mahirap. It's not difficult. Alam niyo po ang buhay ng isang Kristiyano, imposible. Imposible. Napaka-imposible po. That's why, honestly, kailangan po natin ang Diyos sa buhay natin. Whether we admit it or not, kahit anong gusto po nating gawin para masunod yung kalooban ng Diyos. Naglalaban po yung ating pisikal, yung ating laman sa ating espiritu. That's why we should be humble enough to admit that we need God in our life. Imposible pong maging Kristiyano nang wala si Kristo. Tandaan niyo po yan. That's why nga ang tawag sa atin, Christian. Because kung wala si Christ, we are nothing. We can never be considered as Christian kung wala si Lord sa life natin. Amen po ba? That's why imposible maging Kristiyano pag wala ka kay Kristo. Pero one thing for sure, pag na kay Christ ka, sigurado po, doon pa lang tayo makakasunod sa kalooban niya. Doon natin malalaman yung gusto niya sa buhay natin. Amen. So tingin ko, ito po yung time na if ever man po may mga bagay na hindi pa tayo na-surrender kay Lord, alam mo sabi ng Lord sa Matthew 22 verse 37, this is the greatest commandment. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, hindi siya nanghihingi ng kalahati lang o 1/4 lang. Excuse me. So, ito na nga. Patapos na po tayo. Pinagbigyan lang talaga ako ni Lord. So, maaari po ba tayong lahat tumayo? So ngayong gabi po, kung meron pa kayong bagay na hindi pa nasosurrender kay Lord, isang aspect ng buhay mo na hindi pa rin si Lord yung Panginoon nun, we surrender it all to God. Obedience is better than sacrifice, mga kapatid. Ayaw ng Diyos yung masyadong extravagant sa mga bagay-bagay. Pero yung pagsunod sa Kanya, hindi natin ako consider. Now is the time to surrender it all to God. And as we sing this song before we end in prayer, let's allow the Holy Spirit to search our heart right now. He's leading, His sanctifying power in our life. Hallelujah. Yes, Lord. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay. Yes, Lord. Nais ko ang iyong kalooban. Yes, Lord. Oh, Holy Spirit, sanctify our heart right now.
You want us wholeheartedly, O God. Ninanais ko. You want us to love you with all our heart, with all our soul, and with all our mind right now, O God. Puso May bagay man kaming hindi na surrender pa sa inyo, Lord. We surrender it all to you, O God. Help us, Lord. Let your grace and mercy fill us right now, God. iyong One church. kalooban. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. One church. Ninanais ko. Sing it with all your heart to our God. Come on. Suriin mo ang puso ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko. Let your presence flow. Let your anointing flow. Suriin mo ang Oh, Jesus. Ninanais ko. Ikaw. Oh, let your anointing power search our heart right now. Ko. Suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin Yes, mo ang Lord. puso Hallelujah. ko. Oh, Holy Spirit, Suriin mo Lord. ang buhay Hallelujah, ko. Jesus. Ninanais ko ikaw. Yes, Lord. Lord, kung aming pong puso ngayon ay hindi na kasing lalim nung aming pagkakilala sa inyo, kung mga marami ng bagay ang nagdidistract sa amin, O Diyos, na hindi namin masunod yung kalooban mo sa aming mga buhay. Lord, right now we are asking for your revival right now, O God. Yung fire, O God, ay ibalik nyo sa aming puso, sa aming paglilingkod sa inyo, na kung saan kayo ang number one, O Diyos, at walang kaagaw sa aming mga puso. Come on, church. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa akin na tunay. O ang alay ko ay pusong tapat, nagpapakumbaba. For the last time, sing it with all our heart. Come on, let's lift our hands to our God. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin sa amin na tunay. O ang alay ko ay pusong basahan, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Oh, ang alay ko. O ang alay ko ay pusong basahan, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Hallelujah. Yes, Lord, maghari ka sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy na saliksikin niyo po ang aming mga puso. Every part of it, oh God. Ayaw namin na magkaroon kami ng reservation sa aming paglilingkod sa inyo. We want to serve you wholeheartedly. We want to obey you with all our heart, with all our mind, and with all our soul, oh God. Lord, wala kaming ibang nais na maitaas at luwalhatiin sa gabing ito, kundi ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat sa bawat isa na tunay nga po, Panginoong, bukas ang pusong lumalapit sa inyo. Salamat sa inyong grasya at habag. At salamat, Panginoon, sa kabutihan nyo sa bawat isa at katapatan. Sa inyo po ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Maraming salamat, Pastor Ranjo.
po mga kapatid, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong handog. Ang hinahanap po niya ay pusong marunong sumunod. Yun po yung ating mapapakinggan sa buong buwan ng Abril. Kaya bago siguro matapos ang Abril, napakamasuno rin lalo ng Tagayal Jortansa. Pag sinabing may dawn prayer, dapat nandito kayo. Kaya ko sinabing kayo kasi nandito ako. Di ba righteous? Celebrate. Praise God. So mga kapatid, tayo ay may announcement. Youth gathering po. Pakitaas po ang kamay ng mga youth. Ayan, may gathering po kayo sa Friday, 9 a.m. dito po sa church. And may virtual prayer pa rin po tayo. And dawn prayer, kahit po ang katauhan ay nagse-celebrate ng pagkamatay, pagkabuhay, whatever, tayo po ay buhay na buhay ang Diyos, kaya tayo po ay tuloy sa gawain. Ang ating Sunday worship ay same time pa rin po mga kapatid, ang pagbabago lang, may lugaw, may itlog. So yun lang mga kapatid, tayo lahat po ay tumayo at palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah! Tawagin po natin si Pastor Nanjo para sa ating final benediction. Yes, Lord. We honor and we glorify your holy name, O God. We are asking for your guidance and your protection as we go home, O God. Let your traveling mercy be upon us. Hallelujah. May the Lord God bless you, and may the Lord God keeps you and be gracious to you. May His face shine towards you and gives you peace. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng